Hello guys, good morning. So again, ako po si Abby Serrano. As promised, itutuloy ko po yung 2 bonus topics na hindi ko nagawa last Thursday kasi naubos na yung oras natin. So yung first video, it's about building rapport made easy. Kasi nga, sabi ko nga nung last Thursday, yung pagbibuild ng rapport, it can be built in seconds lang. So just imagine, you can discover how to easily talk to people you do not even know. So, yan yung isa sa mga skills na kailangan natin matutunan as a V-Mobile member. So, let's start. Okay? Ayan, naghahang pa ang aking PowerPoint. Okay, so yan, kailangan nating malaman na yung trust, yung credibility, yung belief ng isang prospect, it's not about the presentation, it's not about the price. It's not about the person's credibility score, okay? So, it is based on the first magical seconds of meeting with the prospect. So, ibig sabihin, first seconds pa lang na ma-meet mo yung prospect, makausap mo siya, malalaman na niya kung maniniwala siya sa'yo or hindi. Okay? So ngayon, yung mga prospect kasi, they always make an instant decision. Okay? As in instant siya. Na maniwala sa'yo o pagkatiwalaan ka or magkaroon ng salesman alarm, ibig sabihin, yun na yung magkakaroon na siya ng mga skepticism, manghaharang na siya ng parang poprotektahan niya na yung money niya or parang lolokohin siya kasi may salesman alarm nga siya. So, ibig sabihin, yan yung mga pwedeng mangyari kapag nakausap mo yung prospect mo. And of course, we want yung number one na yung prospect mag-trust sa atin at saka maniwala sa atin just in a split of seconds. Okay? And always remember na yung decision na yon ng prospect is actually immediate, done in seconds, and unfortunately, usually final. So, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka marunong gumawa ng tamang rapport, then pwede kong mangyari sa'yo is yung number 2. Okay? That's why mas marami yung nare-reject kahit ang ganda-ganda. Di ba mapapansin mo? Bakit yung V-Mobile stable ng company, maganda yung products, lahat kailangan basic need na siya, maganda yung team, ang daming promos, ang daming trainings, kumbaga maaalagaan na credible kang tao. Tapos, yung tao din naman nakausap mo, kailangan niya rin naman ng extra income, um, prepaid user din naman siya, and lagi siyang gumagastos sa load along with the whole family. Pero, bakit at the end of the conversation, minsan nagno-no sila? Okay, what's wrong? Actually, ito yung nagkukulang dun sa na skill ng isang member na nawawala yung rapport or yung pagkuha ng tiwala ng taong kausap natin. Okay? So now, yung mga totoong professional, okay, ibig sabihin yung mga expert na alam nila na mangyayari ang isang deal or mako-close ang deal before even mangyari yon. Okay? Before mag-start ang presentation or before nila i-introduce yung business, alam na nila kung mako-close yung deal or hindi. Alright? Now, yung pinakamalaking sale na makukuha natin is actually pag nakuha natin yung mga prospects na maniwala sa lahat ng mga sasabihin natin dun sa upcoming presentation. Okay? So, kailangan maniwala sila dun sa mga sasabihin doon sa upcoming presentation. Alright? And, kailangan mag-create ka ng trust, belief, influence, and rapport before you even start the presentation. Again, sabi ko nga last Thursday, yung facts, hindi siya yun ang nakakapag-close ng deal. Hindi yung need nung prospect, hindi rin yung facts na binibigay mo. It's actually the rapport you have with the prospect before the presentation. Okay? So, ngayon,
mamaya actually is ituturo ko kung paano natin gagawin yung pag-rapport, or actually we have to talk directly to the decision-making part of the brain, which is yung subconscious mind. Okay? So yan, medyo exciting to. Pero ito yung mga tools na akala natin kailangan talaga natin when building a rapport, pero hindi. Okay, nakakagulat to, okay? So, ito yung mga nakalagay. Honesty. Tapos pangalawa, integrity, sincerity, having your prospects' best interest at heart. Just imagine, hindi ko sinasabi na hindi kayo magiging honest or wala kayo integrity or hindi kayo sincere or hindi mo iniisip yung interest ng prospect mo. I'm not telling you that. Ang sinasabi ko lang, hindi mo siya kailangan on building a rapport. Why? Bakit may mga times na may kausap ka na prospect, honest ka, tama? May integrity kang pinanghahawakan habang kausap mo siya. Yes, kasi hindi mo naman siya lolokohin. Sincere ka na gusto mo siyang tulungan. Yes. Iniisip mo yung kapakanan niya. Yes. Pero, bakit hindi nabibuild yung rapport or bakit hindi sumasali yung tao? Kasi hindi naman talaga yun yung kailangan para mabuild talaga yung rapport in seconds. Okay? So, bakit ba natin kailangan gawin yung mga rapport? Kasi for example, meron tayong imagine niyo, dalawang salesman. Yung isa, nagbigay siya ng perfect presentation. As in, perfect presentation, lahat ng facts, lahat ng benefits nandun. Pero at the end of the presentation, wala siyang sale. Pero itong salesman 2, dahil magaling siyang mag-rapport, even before the presentation, nung nag-present siya kahit kulang-kulang yung facts niya, okay, napapansin nyo, nakaka-close siya ng deal. So, mas maganda kung okay na nga yung presentation natin, but more effective kung marunong tayo mag-rapport. And isa pa sa mga example kung paano yung trust and belief na nalalaman natin sa rapport. For example, pag sinabi ko sa tao na I'm a mentor for 5 years in the network marketing industry, trust me. 'Di ba? Actually, yung subconscious nun, malalaman talaga na, oo nga, pwede ngang pagkatiwalaan to. But for example, di ba yung mga taga Hong Kong nationals, di ba galit sila sa mga Pinoy? Actually, general nung iba, pero yung iba naman hindi. Because of nangyari dun sa parang, anong tawag dun, hostage, eklavu, hostage crisis. Di ba? For example, nagbigay ako ng seminar doon sa Hong Kong. Tapos sasabihin ko, I'm a Filipino, trust me. So, dun pa lang, wala na naniniwala sa akin. Okay? So, kapag walang rapport, nangyayari, naglalabas sila ng mga linya na sa isip nila, it's too good to be true, ano yung catch, ah, hindi ko hindi ko mapapagkatiwalaan tong taong to, kailangan maging skeptical ako, tsaka protect my money, dapat di ako agad maglabas ng pera. Okay? So, again, pag walang rapport, merong salesman alarm, too good to be true na filter, yung mga negative past experiences, naaalala nila, nagkakaroon sila ng distrust sa strangers, at saka yun nga, of course, yung mga akala nila kung may catch pa, or yung skepticism nga. Okay? And kapag walang rapport, lagi nilang sasabihin na doon na lumalabas yung mga objections like, I don't have any money, hindi ko afford yan, or kakausapin ko yung asawa ko, pag-iisipan ko muna, hindi para sa akin yan, walang oras. So, mapapansin natin, yung objections pala is equals to lack of rapport lang. Okay? And then, what we really need actually to make having a rapport with others really easy is to learn a set of special skills. Okay? Ang good news dyan, sabi ko, learn a set of special skills. Ibig sabihin, hindi siya inborn talent. Yung skills na yun, pwedeng mapag-aralan at pwedeng ma-apply ng lahat. Okay, kahit mahiyain ka. So ngayon, just want you to know na dapat hindi mo, okay na malaman mo how to handle objections, okay?
But most importantly, learn how to create rapport so that objections would never happen. Sabi ko nga dati, lahat ng prospects pre-sold. Kasi ibig sabihin, lahat ng prospects na nakikita natin or nakakasalamuha natin is gusto nila na extra income, gusto nila na matupad yung pangarap nila, syempre gusto nila na may discount sila sa prepaid products nila, okay? And everything na ganun, pre-sold na sila. Kaya lang nawawalan ng sale is because of the things you said wrong. Okay? So, one thing pa is dahil wala kang rapport. Ang gusto nating mangyari is yung good things na sasabihin natin is maniwala yung tao na yun para magkaroon or makaklose tayo ng deal. Kasi ang nangyayari, kahit gano'ng kaganda pa yung sasabihin mo, kung walang belief, hindi naniniwala sa iyo yung tao, hindi ka makakaklose ng deal. Kasi sometimes pa nga, sasabihin pa nung iba, I'd rather be broke than to have business with you sa utak nila. Hindi mo alam na ganun pala yung iniisip nila. Okay? So yan. Ito, paano naman yung mga tools or ito yung mga tools na ibibigay ko sa inyo paano makapag-create ng rapport in seconds. So, number 1, think the same way they do. Okay? So, ibig sabihin, yung mga tao, naniniwala lang sila dun sa isang tao kapag nalalaman nila na they are thinking the same way. Okay? Pareho sila ng iniisip. Okay? So, paano mo gagawin yan? Kailangan magbigay ka ng isang statement na naniniwala na yung prospect mo doon. Okay? Bakit? Yung subconscious mind kasi ng tao. Okay? So, again, sabi ko nga, ang dinedirect natin dito is yung subconscious mind ng tao. Which is yun yung decision-making part ng brain natin. So, ang nasa isip ng isang tao kapag sinasabi natin is pareho ng iniisip nila. Parang, ang sinasabi nila is, I can trust people who are like me, who think the same way, who see the world from the same viewpoint. Okay? So, or pwede din nilang sinasabi na uy, iniisip mo, kapareho nung iniisip ko, you are a genius just like me and you have high-level Vulcan Ninja mind-reading powers. O, diba? Ang lupit. I can believe whatever you say next. Ganon talaga yung iniisip nung prospect. Weird but true. Okay? So, yan. Ano ba yung mga example? So, for example, sabihin mo lang, yan. In Tagalog, pwede mo naman sabihin na nakakasagabal talaga yung trabaho sa linggo natin, no? Or, di ba, mas okay kung yung dalawang paychecks kaysa sa isa, okay? And yan, every mom wants to stay home with their babies. It is hard to get raises today. The economy is in the toilet. We all want to fire the boss. Being your own boss gives us freedom. Choosing our own work hours is important. It would be great to sell our alarm clock to our neighbors. It would be fun to wake up at the crack of noon. A 5-day weekend is better than a 2-day weekend. We don't want to be unemployed all our lives. We all need more time to travel. Di ba? Yung mga to, pinaniniwalaan na ba yan ng mga tao sa paligid natin? Yes. Okay? So, ibig sabihin, kung magbanggit ka kahit isa dyan na pinaniniwalaan din niya, then, pasok ka na sa tool number 1. So, yun pa lang, seconds pa lang na sinabi mo yun, nakaka-create ka na ng rapport. Okay? So, yan. And there is no use actually even starting to present to a prospect unless that prospect is in total rapport with us. Okay? So, ibig sabihin, kung magpe-present ka pero walang rapport, mahihirapan ka mag-close ng deal. Okay? That's why, kailangan mabuild mo muna yung rapport before ka mag-present. And always remember, hindi natin gugustuhin na masabi yung mga magagandang bagay dun sa mga tao na hindi naman naniniwala sa atin. At ang gusto natin, masabi natin yung mga magagandang bagay dun sa mga tao na naniniwala sa atin. Okay? And ito yung big difference between amateurs and professionals.
actually still remember yung first rejection ko. I know mapapanood to nila Ate Jinky tsaka Kuya Hil sa Hagon. So, they are one of my power leaders under Team Abundance. Yung Team Abundance actually is yung nililid ko na team sa V-Mobile. So, nakapag-meet, call center agent pa ako nang sinasabay ko yung V-Mobile. Nakapag-meet sa akin sa Ate Jinky sa office. But since, syempre, nung nag-umpisa ako, wala pa ako masyadong alam. Tapos, ako lang naman din yung nag-aaral ng sarili ko sa business. Okay, ako lang mag-isa nun. So, nung kinausap ako ni Ate Jinky, ang dami niya mga tanong, at saka sinasagot ko naman, pero parang hindi convincing yung sagot ko kasi nga, I'm not that confident na sa sinasabi ko. Ibig sabihin, kahit gaano kaganda yung sinasabi ko, hindi maniniwala si Ate Jinky at that time. Hence, sila yung first rejection ko. But of course, I think 8 months or 9 months forward, fast forward natin, nag-join din sila kasi I remain connected with Ate Jinky's husband, which is si Kuya Hil. So, nag-decide sila mag-join. Until now, they are very active and their team is actually growing. So, yun yung isa sa mga mistake ko na nag-start ako. Dahil hindi ako nag-create ng rapport kay Ate Jinky. Parang pina-attend ko lang siya sa BOM, tapos nakita kami, tapos parang question and answer agad. Okay, and that is wrong. So, yan. And then, next is, kailangan nating tingnan yung right pacing. Ano naman yung right pacing? Sabayan mo yung prospect mo. Ibig sabihin, ako kasi nag-observe ako palagi sa office, dun sa mga couch, ganyan. Upo ako ganyan, tapos tinitignan ko yung mga nakikipag-usap sa mga prospect nila. So, there are most members na they're doing good job kasi kapag mahinahon yung prospect, mahinahon din sila. Pag makulit yung prospect, makulit din sila. But there are very few members na nakikita ko talaga. Kasi minsan, sobrang jolly ng personality nila. Sobrang bubbly. So, even kapag mahiyain yung kausap nila or mahinahon, mahinhin, ganyan, ganun pa rin sila yung member. Energetic pa rin, sobrang energetic pa rin. Taas ng energy, sobrang bilis magsalita. So, hindi ngayon nakakasabay yung prospect, that is actually very wrong. So, kahit may mataas kang energy, kung ang kausap mo mahinhin, mahiyain, dapat sumabay ka sa kanya. Iba naman yung, hindi mo naman bababaan yung energy mo. Just sound confident, pero mahinahon. Hindi kailangan na sumisigaw or masyadong jolly, mga ganong bagay. Or, kung ikaw naman, mahiyain ka or mahinahon ka, pero yung prospect mo super energetic, give an extra effort for that person, for that specific prospect, na maging energetic ka. I-push mo lang ng konti yung energy mo. Use the right pacing. Okay? Kasi, ang tendency niyan, kapag nababagalan sa'yo yung tao dahil medyo mabilis siya, yung pagkakaintindi niya, parang hinihila ka niya na matapos yung presentation. But, for example, ikaw naman yung mabilis, wala nang naintindihan sa'yo yung prospect. So, dapat pareho lang ng pacing. Now, if we really want to effectively communicate with the prospect, we want to talk the way the prospect would understand. Okay, we have to go at his speed. We have to talk to him from his own viewpoint and beliefs. Alright? And paano mangyayari yan? Just give 2 facts that he also believes. Diba kanina, isa lang yung fact na sinasabi mo. Ngayon, magbigay ka ng 2 facts. Alam mo ba, magbigay ka ng isang fact, magtitiwala sa'yo. Pero pag magbigay ka ng 2 bagay na pinaniniwalaan din nila, grabe yung tao, parang nasa deep hypnotic trance na or masyado na na-hypnotize. Joke lang. But anyway, yun nga, that's how our mind works. So, we want the ideas and message inside of our head to get inside of our prospect's head. Meaning, lahat ng iniisip natin, kung ano yung nakikita natin potential sa negosyo, naiisip natin yun, di ba? So, dapat lahat ng ideas and messages dapat mapasok doon sa utak or sa ulo ng kausap natin na prospect. Okay? Ito yung example.
Sabi mo, the economy is in the toilet, no one is going to get a pay raise this year. In Tagalog, baba na economy natin ngayon, malamang walang mag increase ng sweldo ngayong taong to. Or, hindi ka talaga yayaman sa pagtatrabaho, kailangan magkaroon ka ng business. Or, yung mga trabaho talaga hindi masyado nagpapasweldo ng malaki. So, kapag nagpatuloy tayo magtrabaho, magiging broke lang tayo. Or, yung paghingi or pagmamakaawa na manghingi ng pay raise na 2%, nakakahiya, grabe. So, sana tayo pwede rin nating bigyan ng pag-increase ng income yung sarili natin. Or, nakakasagabal talaga yung mga trabaho sa mga gagawin natin buong linggo. Hindi tayo makapag-move forward sa buhay natin dahil nag-workout tayo para matupad yung pangarap ng mga boss natin. Mga ganun ba? So, ikaw na bahala. Dapat more natural sounding way. Okay? Now, ito pa yung iba. So, bakit ba ito? So, ito, maganto. So, pinatatrabahuhan natin yung dream natin or yung ibang dream. So, ibig sabihin, hindi ba turn na ngayon para pagtrabahuhan naman natin yung sarili nating mga pangarap? Diba? So, yan. We don't want to work until we are 65. Then, we are too old to enjoy our free time. Okay? We want to start our own business. If not, we are sentenced for a lifetime of labor. Okay? So, number 3. Yung number 1 is talk or think the same way the prospects do or talk the same way the prospects think. Okay? And then, number 2 is pacing. So, give 2 facts that he or she agrees with. Number 3, smile. Okay. So, minsan, isip mo, ang corny naman ito ni Abby, oh. Smile! Lagi ko na naririnig yan. Diyos ko naman. For 48 years ko na yan naririnig. But ito, bibigyan ko kayo ng explanation. Yung kasing, sabi ko nga last Thursday, subconscious mind natin, meron siyang program for survival program. Lagi tayong nakakaramdam ng danger or kaya natin nalalaman kung mag-iingat ba tayo or hindi. But, pag nakakita tayo ng smile, sige, wag na ikaw. For example, isang baby. Ang baby, pag umiiyak siya, ang hinahanap niya sa tao, smile. Pag nag-smile ang taong kaharap niya, yung baby will feel peace. Okay? Will feel safe. So, that's because that's how our subconscious mind works. Okay? So, just smile. And just imagine, mag-smile ka sa ibang stranger. Diba? Tapos nag-smile siya sa'yo. Ibig sabihin, hindi na siguro hindi na siguro mahirap makapag-usap sa isang taong inismilean ka. Diba? So, yan. So, sabi nga, yun the human mind daw, meron siyang program na nagsasabi na if someone smiles, they can be trusted. So, yan. What do I have so far? So, sabi ko nga, number 1, tell the prospect one fact that he can believe. Isang bagay na pwede siyang maniwala. Pangalawa, another fact na pwede ulit siyang maniwala. Okay? Or pinaniniwalaan niya na pala rather. Number 3, smile. Okay? So, ibig sabihin, example nito, ang hirap pala talaga mag-commute papunta sa work. Siyempre, kailangan ang lahat tayo nagkakagusto na magkaroon ng opportunity to work at home. Smile. Ganyan. Okay? So, yan. So, madali lang siya. So, building rapport only takes seconds. Sabi nga, ngayon, people have very short attention spans. They value their time. So, now, our prospects will make instant snap decisions to preserve their time. Okay? And yung itong situation na to, we want to take advantage of it. Kaysa tayo yung
hindi makinabang dito. Alright? So, yung mga professional, alam nila na kapag ang mga prospects ay, alam nila pag yung prospects ay nakakagawa ng decision to believe and trust in seconds. Alright? So, yan. And, ang maganda pa niyan, dahil nga seconds lang, di ba? Instant snap decisions. Ito, um, very revolutionizing. Ano ba term doon? Basta, nakakagulat din kasi it's a new way of thinking of rapport. Kasi dati, tinuturo sa atin, mga 100 years ago, joke lang, hanggang ngayon, kasi nga pinapasa-pasa lang yung mga tinuturo sa atin ng mga mentors natin, di ba? Pero, yung technique na form, naalala niyo yung form? Family, opportunity, recreation, message, di ba? Yung technique na form, maybe it works before. Nung mga wala pa mga social network, nung wala pa masyadong ginagawa yung mga tao. But now, masyado nang binavalue ng ng tao yung time nila. So yung form, hindi na siya applicable. Just imagine, in seconds lang, paano mo makakamusta yung family niya? Kung makakamustahin mo yung family, yung pamilya niya, ano nang ginagawa ng family niya, ng parents niya, ng anak niya, ng mga kapatid niya. Tapos, tatanungin mo pa yung occupation, ano nang pinagkakakitaan niya, kamusta naman siya doon, okay? And then, yung recreation, anong pinagkakaabalahan niya ng mga hobbies, pag wala siyang work, okay? And then, yung M, yung message. Bago natin mabigay yung message, tulog na yung prospect. Hindi naman sa tulog na yung prospect. Kasi 10 years mo na kinakausap yung tao. How can you make a decision? How can you build a rapport in seconds? Kung sa family pa lang, in seconds, ubus na yon. Okay? So, hanggat maaari, we have to know that our prospects value their own time. So, hanggat maaari, i-take advantage natin yung nagagawa ng utak natin. Kasi yung utak natin, they have automatic programs. Okay? Itong automatic programs na to, hindi na natin iniisip. Yung talagang iniisip ng mabuti dun sa mga ginagawa natin. So, for example, ito, bigyan ko na lang kayo ng example. For example, nag-smile ka sa isang tao. Anong gagawin ng taong yun? Mag-i-smile din siya sa'yo kahit nga hindi kayo magkakilala eh. Alam mo, na-experience mo na yon. Okay? For example, sinabi sa'yo ng namimili ka, tapos may lumapit na sales lady. Ma'am, ano po yun? Anong una mo sinasabi? Wala, may nanap lang ako. Or no, I'm just looking. Diba? Tapos, ano ba? For example, sa elevator, meron nang nakasakay doon na isang tao. Anong ginagawa mo? Pagpasok mo, dire-diretso ka dun sa kabilang side, okay? Mas malayo, mas okay dun sa taong yon, pero nakaharap ka pa rin dun sa tao or nakagilid ka, okay? Or kapag tinanong ka na, kamusta ka na? Ang sagot mo, doing great, or I'm okay, I'm sad, or I'm fantastic, mga ganon. So, one word. So, ibig sabihin, in just a split of seconds, meron na tayo palaging automatic na response dun sa nangyayari. Okay? So, yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga iba pang mga tools na ginagamit or yung mga automatic programs na ginagamit para ma-build yung rapport in seconds. Okay? So, sabi nga natin, yung survival program na nasa subconscious mind ng mga tao is good. Pero pag naggamit siya for skepticism or para mag-alinlangan yung prospect, then that's bad. So, let's use it for our advantage. Okay? So, tool number 4. Use the words most people. Okay? Use the words most people. Bakit? Kasi, normally, yung iniisip ng tao, it is safer to stay with the crowd. Okay? Alam mo ano iniisip niyan? Pag sinabi most people, alam mo, iniisip niyan, am I part of most people or am I part of less people? Well, I want to be part of most people because that is a lot safer.
I don't want to take a chance. And if I decide to be part of less people and it doesn't work out, oh my, everybody will make fun of me for making a mistake. Yeah, I think I will do what most people do. Diba? Just imagine, ganun mag-isip yung utak natin. Embarrassing, but true. That's how our subconscious mind works. Kaya nga mayroon tinatawag na herd mentality. Minsan nga kahit negative na ginagawa pa rin. For example, nakita mo red yung stoplight ng tao. Yung tao na dapat hindi ka tumawid, di ba? Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka dapat tumawid. Pero pag may tumawid na 40 na tao, 40 40 na tao sa paligid mo, anong ginagawa mo? Diba, tumatawid ka rin. That's herd mentality because you know you're part of the crowd. Even you feel safer with the crowd. Ayaw mong pagtawanan ka. Kahit alam mong tama ka. That's how human minds work. And you have to use it for our advantage. Hindi mo naman pinagsisinungalingan yung tao or hindi mo naman inaabuso yung isip niya, okay? We just want to deliver yung good business natin na mas ma-realize nila kung gaano kalaki yung potential nun. Okay? So now, example niya para malaman natin. For example, sa Colgate. Anong sinasabi nila? Colgate, 4 out of 5 dentists, di ba? Or, for example, yung mga lotion, 8 out of 10 women, diba, laging may ganon. Kasi alam nila na kung saan yung may mas malaking crowd, doon pupunta or doon yun yung bibilihin o pagkakatiwalaan ng tao. For example, pumunta ka sa isang street, 2 restaurant yon. Yung isa walang tao masyado, yung isa maraming tao. Saan ka pupunta? Doon ka pa rin sa maraming tao because alam mo na kaya maraming tao yon, feeling mo dahil masarap ang luto ng maganda yung service. At dahil walang tao yon, kahit hindi mo pa natatry pareho, iniisip mo na agad na parang hindi yata maganda doon kasi nga hindi pinupuntahan. So, that's how we think, really. Okay? So, ano ba yung mga example niyan? Sabihin mo lang, most people hate their job, most people need more money, most people would like to be their own boss, most people want to be rich, most people would like to work 3 weeks out of the month but would like to be paid for 4. Most people want more time with their children. Most mothers hate warehousing their babies in daycare. Most jobs don't pay enough. Most people start with this package. Most people want to pay fewer taxes. Diba? So, pag sinabi mo yun, maniniwala talaga sila sa'yo. Alright? So, now, second, nakita nyo na. So, number 5 is everybody knows or everybody says. Okay? Again, everybody knows and everybody says. Get people to instantly accept that what we say is true. Okay? As in, hindi ka na nag-iisip. Pag sinasabi ng lahat na ganito, alam ng lahat ng ganito, alam mo, hindi ka na nag-iisip, ang iniisip na lang, tama yun. Kasi, everybody knows. Am I part of everybody or am I part of nobody? Nobody is part of nobody. And if everybody knows it, then that would mean that I know it. And if I know it, well then, it must be true. Ganun tayo mag-isip. Embarrassing again, but true. Okay? So, example natin. Pag sinabi mo na, the economy is in the toilet, di ba sinabi mo na, everybody knows that the economy is in the toilet. Di ba mag-a-agree na lang sa'yo yung prospect or ikaw mismo mag-a-agree kung ikaw yung sinabihan nun? Bakit? Hindi mo naman sinasabi, hindi mo naman iniisip na, are you sure? So, may nag-survey ba? How far is it in the toilet? May naglagay ba ng kamay nila papunta to sa toilet para ma-measure? Di ba? Hindi naman ganun. Since sinabi na everybody knows that the economy is in the toilet, then you instantly agree. Okay? So, ito yung mga example. So, everybody knows you can't get rich working in a job. Everybody says keeping a job will make you broke. Everybody knows business owners earn the most money. Everybody says we are tired of other people telling us what to do.
Everybody knows that if you work hard, then only your boss will get a big house for his retirement. Everybody says they want to retire early. Everybody knows that jobs interfere with our week. Everybody says they want to fire their boss. Everybody knows two paychecks are better than one. Everybody says we won't be getting pay raises this year. So, yan. Yan yung pwede nating maging example. Kayo na bahala. Actually, in Tagalog, ano lang naman yan eh. Alam naman ng lahat. Or sinasabi naman ng lahat. Ganun lang. So, you can just translate it in Tagalog. Okay? So, yan. And then, ito pa, yung mga ibang example. Okay? So, number 6. Ito, na-discuss ko na nung Thursday. Isa sa mga tools on how to have the icebreaker or how to use icebreakers easily from casual conversation to introducing your business casually. So, ito yung isa sa mga ways. Well, actually, yung well, you know how. Kasi yung well, you know how, pag ginamit mo to, ang prospect, nag-agree na agad sila sa'yo before mo sabihin yung mga susunod mong sasabihin after ng well, you know how. Yung well, you know how in Tagalog, sasabihin mo, di ba alam mo yung, yan. So, di ba alam, for example, di ba alam mo yung hirap na hirap yung mga empleyado mag-commute going to work? Mga ganon. Okay? Kasi, isip ng prospect ganito. Well, you know how. Well, if I already know how, then it must be true because what I know is true. Okay? So, again, ganyan lang mag-isip. So, for example, well, you know how a 5-day weekend is better than a 2-day weekend. Actually, iniiba-iba ko lang yung umpisa. Pero, ganun din yung mga examples. So, for example, well, you know how it would be great to work in the comfort of our own homes. Well, you know how commuting takes up so much time. Well, you know how we will never get rich working in a job. Well, you know how we would all like to earn money. Well, you know how smart people all have a second income. Well, you know how we would love to set our own hours. Well, you know how it would be great to never to return to work. O ganon. Okay, well, you know how it would be great to be our own boss. Okay, yan. Alright? Ito pa. Ito pa yung isa. Number 7. There is an old saying. Meron nga tayong kasabihan. Meron tayong kasabihan. So, pag naisip nila to or narinig nila to, ang human brain na-activate siya para mag-isip ng ganito. If anybody, anywhere, at any time says, there is an old saying, then it must be true because it's an old saying. Okay? Ang weird, di ba? Ang weird kung paano mag-isip yung utak natin. But it's true. Sinabi sa atin na may kasabihan nga tayo. Di ba? Na pag ganito, ganyan. So, naniniwala ka kaagad. Kahit hindi mo pa naman talaga narinig yung kasabihan na yun. Okay? So, yung mga utak kasi natin have better things to do kaysa mag-question and kaysa pag-isipan mabuti yung every statement na binibigay ng mga kausap natin. So, yung mind natin, nag-set up siya ng mga shortcut. Okay, shortcut to make thinking about everything a lot easier. Okay? So, yan. Now, medyo aware na kayo sa mga words na gagamitin nyo para mas makapag-create kayo ng rapport in seconds. Okay? So, ano ba yung mga example? There's an old saying that job interfere with our week. There's an old saying that paychecks are better than one. Okay? Yan. So, for example, may kasabihan nga tayo na ang reward mo kapag katapos mo gumraduate, 45 years ka magtatrabaho. Mga ganun ba? So, for example, yung examples natin, I think it's really helpful for you guys. But let's mix them up. Okay? Mas okay kung pagsasama-samahin mo siya. Mas effective. So, sabihin mo ganito. Well, you know how na yung pagko-commute, nakakaubos talaga ng oras natin.
Alam kasi ng lahat na magiging maswerte talaga tayo if we will be given an opportunity to work at home. Most people are giving their very best to find such an opportunity. And then, smile. Okay? So, in seconds, mararamdaman na makaka-create yun na agad ng rapport dun sa tao na kausap mo. Okay? So, yan. Meron pang isa. Kung may kasabihan nga tayo, di ba, na it is better to have multiple source of income. Tapos, karamihan kasi sa mga tao, gusto talaga nila na mag-start ng sarili nilang negosyo. Kasi, sinasabi ng lahat ng tao na kapag nagtrabaho tayo ng malupit dun sa mga trabaho natin, then yung boss lang natin, yung nakakakuha ng malaking bahay dun sa retirement. Smile. Okay, so makakapansin mo dyan, nagbigay ka ng dalawang facts, two or more facts. Tapos, well, you know how everybody knows, most people, everybody says, there is an old saying, tsaka smile. So, mas effective kung pagsasama-samahin mo sila. So, number 8, what would you like to know first? Okay, sabi ko nga last Thursday, January 23, nobody likes to be sold, but people love to buy. So, now, kapag, kunwari, nasa isang party lang kayo, gathering, tapos, nagtanong siya, paano ba talaga yan? So, pwede mo tanungin, what would you like to know first? Kasi nobody enjoys a one-way conversation na yung salesman, nakikipag-usap, kumakausap lang sa atin. Hindi talaga siya actually nakikipag-usap. Kumakausap lang sa atin kasi siya lang yung salita ng salita. So this time, magkakaroon tayo ng two-way conversation. So, yung prospect, pag ginamit mo to kasi, your prospect will actually tell you what they want to know first and you will be talking about what really matters to your prospect. Okay? Number 9, give a sincere compliment. Okay? Sinabi ko, sincere compliment. Hindi lang compliment. Kasi, um, ewan ko kung na-experience nyo na to, pero ako, marami kasi ako na-experience na nag-compliment ako before, nung hindi ko pa to alam na nag-compliment ako, sincere naman ako, but ang dating dun sa tao, lalo siyang i-insecure. For example, ang ganda naman ng buhok mo ngayon. Parang sinasabi nila, oh talaga ba? Parang hindi naman. Okay? Kasi yun yung nangyayari sa mind natin. So, ang gagawin natin, huwag tayong mag-compliment ng obvious. Okay? It will create more insecurity. Pero paano? Ask a follow-up question after the compliment. Paano yun? For example, yung totoong compliment For example, ang ganda naman ng bag mo. Saan mo nabili yan? Okay? Kasi, it will, break the insecurity or the pressure nung tao na mag-respond doon sa compliment mo. Instead na mag-respond siya doon sa compliment mo, sasagutin niya na lang yung tanong mo. Okay? So, for example, ang energetic mo today, anong breakfast mo kanina? Mga ganun. So, laging may follow-up question. Okay? Number 10, get your prospect to talk about himself immediately. So, paano yun? Just ask a question. So, have you lived here long? Where did you see my ad? What part of my ad was interesting to you? How long have you had this problem? Do you like to travel? How early do you leave in the morning to beat the traffic? Mga ganon. So, mas gusto kasi nila yung sila mismo yung nagsasalita. Kaysa ikaw yung salita ng salita. Mas gusto ng tao na siya yung nagkukwento about himself or herself. Okay? So, yan. Number 11, always remember, never ask why. Bakit? Kasi, yung why, nagke-create siya na nagiging defensive yung prospect or nagja-justify siya kung bakit nga ba niya nagawa yun. So, for example, nagsabi yung prospect na pumasok ako sa call center kasi, pumasok ako sa call center for 5 years na. Tapos sinabi mo, why? Well,
alam mo, may isip niyan, ang isipin niyan, kasi malaki yung sweldo, hindi mo kailangan mag-corporate attire, um, yung mga ganun bagay. So, napapaisip tuloy siya kung bakit maganda yung naging decision niya before kaysa makita niya yung business mo. Okay? So, never ask why or kung hindi mo mapipigilan, use why carefully. Okay? Don't put your prospect in a position where he has to defend his reason for not joining. Alright? So, actually, that's it for the rapport, building rapport. So, congratulations. Alam mo na kung paano makipag-usap sa mga tao kahit hindi mo sila kilala. You can, alam ko kayang-kaya mo yan. Madali lang siyang i-apply. Meron ng guide, okay? Marami ng, may mga words. Mamili ka na lang kung ano yung examples or ano yung mga linya na applicable din sa situation. So, I'm happy sa lahat ng mga nakikinig sa mga training videos ko, okay? And sa mga uma-attend sa, lalo na sa mga uma-attend physically din sa training ko sa main office dahil nadadagdagan kayo ng learnings na apply nyo and then eventually you will earn more. So guys, see you at the top. Maraming salamat. Congratulations to all.